rejoice that Christ really indeed, His resurrection was real. So hindi po sayang ang ating pananampalataya. Hindi po sayang ating pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak dahil nabuhay po siya upang magkaroon ng kasiguraduhan ng bawat isa. Amen. The resurrection of Jesus Christ, and as He appeared to this individual, He confirmed God's promises in His Scripture. One remarkable post-resurrection moment is on the road of Emmaus. Two troubled disciples. Sino po itong mga to? Mary, the wife of Clopas. Some scholars suggest that the second person was Cleopas' wife. Mary was mentioned in John 19 verse 25 as being present in the crucifixion. And as I read the commentary, bakit po itong mga babae po nagpakita po si Jesus Christ? You know what? Nakita po niya na ito from the very start of His ministry, kasama na po itong mga babae ito at hindi po nawala. Kaya palakpakan po natin mga kababaihan. Sabi niya, si Pastor, sexist discrimination. Nandun po mga lalaki. Yes, nandun din po. Kaya lang yung isa nag-deny, yung isa nagpakamatay, yung isa naman nag-doubt. No, of course. And the other is Luke. Si Luke. Others traditional scholars have suggested it could have been Luke himself, Simon Peter, or other early disciples like Nathaniel or Philip. Mga kapatid, if you try to scan our Bible in Luke 24:32, dito natin makikita na ang pagkabuhay ni Kristo at pagpapakita po niya dito is kailangan mangyari ang sinasabi ng Biblia. Dahil kung hindi po mangyayari po lahat ito, mga kapatid, sinungaling ang Diyos. Ngunit dahil nangyari ang lahat ito, then therefore ang Diyos ay tapat at dakila dahil dito pa lang sa pagpapakita ng kanyang anak sa kanyang mga disciple, ginawa na. So anong sayang sa ating pananampalataya sa Diyos? Wala pong masasayang. Wala pong masasayang that even your time coming in this church, hindi po sayang dahil ang lahat ng ito alam ng Diyos. Huwag niyo po sayang naman yung oras at panahon. Ang haba pa naman mag-serve ng pastor na yan. Pagkatapos meron pa yung mga segue na yung minsan pag hindi ka, iiwas ka kasi tatamaan ka. Mga kapatid, I just want to clarify this. Pag nagsesermon po ang pastor, wala po siyang tinatarget individual. Kasalanan po yun sa Diyos. Pag kayo po ay nakakaramdam, magpasalamat kayo kasi baka kailangan mayroon tayong kailangan tanungin din sa ating mga sarili. Dahil kung nag-emotional po ang pastor, hindi po rin magiging maganda po. Po, mga kapatid, the resurrection of Jesus Christ as He appeared to this individual, He encouraged and strengthened His followers' faith. My dear brethren, pag hindi mo nakapakita si Kristo, mga kapatid, pagtatawanan ng mga tao na nakakaalam na itong mga tao ito, disciples si Jesus Christ, pagtatawanan nila na sinungaling, gawa-gawa lamang. Si Kristo ay patay at hindi na nabuhay, ngunit dahil nabuhay at pagpakita muli, ipinakita ng anak ng Diyos, pinatibay niya ang kanilang pananampalataya. Amen? Mga kapatid, mahalaga po ito. We need to prove. We need to strengthen this faith. Then therefore, as I share with you this message, mga kapatid, in resurrection of Jesus Christ will help us also to strengthen our faith. So if we have time to share our faith, then therefore, dapat makita nila sa ating buhay
sa ating buhay. Ito, naku, itong mga Kristiyano ito, naku, itong mga nagsisimba sa MCC, o patpay ang Diyos na sinasamba. Ayaw kaya? Of course not. So as this event, of course, as Jesus showed himself with these individual people, to us also this afternoon, encourage us and strengthen our faith with him. Mahirap po yun mga kapatid, na tayo po mag-share ng ating pananampalataya din na hindi natin kayang i-prove. Pagtatawanan po tayo niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, that even the way you talk, the way you treat other people, the way you mingle with your co-workers and everything, lahat po ito, it matters. Mahalaga po ito para makita po nila na ang pananampalataya meron po tayo tunay at totoo. Pero kung may mga questionable sa ating pananampalataya, ay ikaw, domino effect yan. Makwe-question, pati iglesia, kinabibilangan po natin. The resurrection of Jesus Christ, my dear brethren, commissioned his disciples for their mission. Yan po yung ating teksto ngayon. Hindi lamang po siya nakakita. Jesus used these days to prepare his followers for their purpose. He reminded them repeatedly that they would be his witnesses. See? His witnesses. Calling them to bring the message of repentance and forgiveness to everyone. This is a very important message why God showed or appeared to this individual. Kasi may mission po silang gagawin. Tayo din, mga kapatid. Mahalaga yung ating mission as a Christian and as a church. Hindi po natatapos po ito. Because repentance for the forgiveness of sin is of course one of the major teaching of Jesus Christ to his disciples and to us. So Jesus, before leaving, he ensured they understood their calling and waited for the Holy Spirit to empower them. And so every Sunday, every day, I always ask God and pray to him, my dear brethren, as I've always said, I am not that caliber, high caliber preacher, but rest assured that I'm praying that once I share this message, sana man lang maliwanag. Para kahit papaano, pag nakikita po nila ang ating buhay, ay magiging karapat-dapat po tayong instrumento. Kasama sa isang misyon upang mga taong nakapaligid sa atin, naniniwala sila na Kristiyano tayo. Amen? Meron na po tayong mga nakatrabaho na parang all of a sudden they ask you, I hope you don't mind, are you a Christian? May nagtanong na ba sa inyo ng gano'n? Or wala? Kasi pale-paleho naman, parang pale-paleho. Pale-paleho ang kulay, pale-paleho din magmura, pale-paleho din. Mga kapatid, dapat nararamdaman nila yun sa atin. Nararamdaman nila sa atin mismo that everything dapat nagsasalita. Nagsasalita po ang ating misyon, yung ating yung commission ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang anak, na tayo dapat, mga kapatid. Sabi ko naman niya, all authority in heaven and
earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. So how can we make disciples of these people kung tayo mismo something wrong? Ito po yung panghuli na quite challenging. Yung right this, sabi niya, he commissioned his disciples for the mission, and the last is, he prepared believers for his future return. Dito, magkakailangan. Ano po? Pinanghawakan po ba natin yung ating misyon? Pinanghawakan po ba natin yung ating pananampalataya? Worth it po ba yung 40 days na nagpakita si Kristo, pangaralan, at ipaalala ang misyon ng bawat isa? Na sa kanyang pagbabalik ay sasabihin po natin na nagawa ko ang tama. Tayo, mga Pilipino, ugali ko ng mga parents po natin, may lagi silang feeling, magsahin ka na para pagbalik ko, kakain na tayo. Sino sa inyo dito yung sinabihan ng gano'n, pagkatapos pagbalik ng magulang mo, wala kang sinain? Magiging totoo po tayo. Or kahit yung pagsasayang, maglinis, maglaba, gano'n, may binili na trabaho, mamamalik, pagbalik, hindi nagawa. Pagkatapos sasabihin ba ng nanay mo, wow, at least hindi nagawa. Ano ba yan? Anak ko, hindi ka naman pala naglaba. Ako na nga. Pag ganun pa magulang, I'm so sorry, you are not a good parent. Tinuturuan niyo po ang bata na maging tamad. Dapat kung anong binilin, dapat expect mo dapat nagawa. Kung alam mo naman kaya na niya gawin. Tama? O, ayaw mo ngayon sagutin. Tama? Tama. Ngayon, mali ba ang pagbabalik ng anak ng Diyos na ine-expect mo na dapat may ginawa tayo? It's a tough question. But He will come again to judge us. Whether we like it or not, He's going to ask us one by one. Pastor, ang haba nun ilang bilyon na tao sa mundo? Yes. Bilang na niya ang bawat buhok ng bawat buhok po natin. Ako pa kaya? So alam ko niya, the chances sana. Hindi po sayang yung pagkabuhay ni Kristo at nagpakita muli at nagbili kung anong dapat gawin ng mga disciples. Tayo rin dapat. Sino sa inyo dito ang binilinan ng mga magulang bago namatay? Di ba may mga nung drama? Ang kaya kaapa. Umanaw ako kay kaapa. Bawang kaya, kaya nalpas ni pa siya. Ayaw natin titulo. Nagtutong-tong tayo. Yakin tayo kupa. Yun na kayo kagarat, ibalay kupa. Doon ka, adagalan niya. Doon ka, nagsakit, hindi niya bida-bida. Una na, mga kapatid, hindi po biro. Babalik po ang anak ng Diyos. He's going to judge you. The tough question is this.